Magandang gabi mga katropa. Matagal-tagal na rin mula nung huli tayong nagkaroon ng ganitong klaseng kwentuhan. Pero ngayong gabi, may ibabahagi akong kwento na tunay na hahaplo sa puso. Isang confession na matagal nang nakabaon sa dibdib ng isang tao. Hindi ito madaling kwento. May sakit, may takot, may laban na tila walang katapusan. Sana'y handa kayong makinig ng buong puso. Kung bago kayo rito, welcome po sa inyo. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod na kwento. Tara, simulan na natin. Dear Kuya Allen, ako po si Nico. Nasa late 20s na ngayon at isa na rin akong pastor sa aming simbahan. 3 henerasyon nang inaalagaan ng pamilya namin ang aming reputasyon. Lolo at lola ko, tatay ko, at ngayon ako. Sa pamilya namin, pakiramdam ko palagi kaming nasa ilalim ng microscope. Isang maliit na pagkakamali lang, kayang maging malaking eskandalo. Kaya mula sa pagkabata, sinanay ko ang sarili kong maging maingat. Maingat sa pananalita, maingat sa kilos, walang bisyo, walang kaaway, walang chismis na maaaring makarating sa simbahan o sa barangay. Sa paningin ng iba, maayos ang buhay ko. Pero sa loob-loob ko, may bahagi na hindi ko maintindihan. May isang tahimik na rebelde sa puso ko. Hindi siya maingay, pero malakas ang bulong niya. At kahit pilitin ko mang patahimikin, hindi ko magawa. Hindi ko sinasadyang maramdaman yun. At lalo itong lumakas nang bumalik siya sa buhay ko. Si Rafi. Pinsan ko. Anak ni Tita Lila. Nawala siya noong 12 anyos pa lang siya. Katatapos lang ng grade 6. Walang paalam, walang sulat, walang paliwanag. Parang bigla na lang siyang naglaho. Ilang taon din siyang hindi magparamdam. Sa loob ng mga panahong yon, tuwing may dadaan na jeep, tuwing pupunta ako sa palengke, tuwing may bagong mukha sa kalsada, umaasa ako. Baka siya na. Baka bumalik na siya. Tapos isang Disyembre, panahon ng Pasko, bumalik siya. Gabi na nang dumating siya sa compound ni na lolo't lola. Pagod, galing sa trabaho. Nung makita ko siya, iba na siya. Mas matangkad na kaysa sa akin. Mas malapad na ang balikat. Halatang nasanay sa mabibigat na trabaho. Construction. Pagbubuhat ng semento. Pagtulong sa palengke. Hindi na siya yung payat at tahimik na batang iniwan namin. May lalim na mga mata niya. May dimples na mas lumalim kapag umingiti. May karismang hindi ko inaasahan. At nang magtama ang mga mata namin, parang tumigil ang oras. Parang biglang nawala ang lamig ng amihan. Init lang ang nararamdaman ko. Pero sa isip ko, may sumigaw. Hindi pwede. Pinsan ko siya. Mas bata siya sa akin. At higit sa lahat, pareho kaming lalaki.
At ako, pastor, huwarang anak, halimbawa sa simbahan. Anong klaseng tawa ko kung papayag akong lamunin ng ganitong damdamin? Paano kung malaman ng tatay ko, ng nanay ko, ng buong angkan, ng mga miyembro ng simbahan? Isang higap lang, maaaring mawala ang lahat. Ang tiwala, ang respeto, ang ministeryo. Sa sala kami natutulog noon, banig lang ang sahig, manipis na kumot, magkakatabi kami. Ako, si Kuya Dylan at si Rafi. Isang madaling araw, nagising ako. Giniginaw ako. Pero hindi dahil sa hangin. May kakaibang init sa dibdib ko. May tensyon na hindi ko may paliwanag. Tumayo ako para pumunta sa banyo. Pagbukas ko ng ilaw, nandun siya. Nagkatinginan kami. Pareho kaming nagulat. Tahimik. Ilang segundo. Tapos pareho kaming natawa. Isang pilit na tawa para takpan ng awkward na sandali. Pero sa loob ko, alam ko na. May nagugat na. May lihim na nagsisimula ng tumubo. Hindi na ako nakatulog ng gabing yun. Nakatalikod ako sa kanya. Pero ramdam ko ang presensya niya. Ramdam ko ang init ng katawan niya kahit may pagitan kami. Malamig ang Disyembre sa probinsya. Pero pawis ako. Pawis sa takot. Pawis sa damdaming hindi ko dapat maramdaman. Paulit-ulit kong tinanong ang sarili ko. Ano ba ito, Nico? Bakit ganito? Bakit ngayon pa? Lumipas ang 3 taon. 3 taon na paulit-ulit siyang bumabalik sa isip ko sa mga gabing yun na mag-isa ako. Hindi ko man gustuhin, naroon siya. Ang ngiti niya, ang dimples niya, ang paraan ng pagtingin niya. Parang may alam siya. Parang may tanong na hindi masabi. At sa bawat alaala, may kasunod na guilt. Parang may boses sa isip ko. Pastor ka. Lingkod ka ng Diyos. Anong ginagawa mo? Pagkatapos ko mag-graduate sa college, 21 anyos ako noon. Habang naghihintay ng boarding exam, inatasan na kong magbantay sa lumang bahay na ipaparenovate ng Kuya Diego. Tahimik ang lugar. Ilang barangay ang layo mula sa compound. Malayo sa mga mata ng pamilya. Malayo sa simbahan. Parang lugar na walang nakakakita. Dumaan muna kami sa compound para magmano kina lolo't lola. Habang kumakain ng simpleng ulam, pritong okra at burong mustasa, biglang pumasok sina Tita Lila at Rafi. May dala silang bag. Handa na pala siyang tumulong sa renovation. May karanasan na siya sa construction. Alam niya yung trabaho. Makalipas ang ilang sandali, umalis si Kuya Diego pabalik ng Maynila. Iniwan niya kami roon. Kami lang dalawa. Sa lumang bahay, walang ibang tao. Walang saksi.
Excited ako. Pero mas nangingibabaw yung takot. Parang unti-unting nawawala ang kontrol ko sa sarili. May bahagi sa akin na gustong lumapit. May bahagi namang sumisigaw. Wag, mali to, bawal to. Isa lang ang kwarto na maaaring tulugan. Iisang higaan. Walang choice. Sa simula, normal lang ang usapan namin. Kamustahan, buhay, trabaho. Kuya, kailan ka mag-aasawa? Ang tanong nito. Napangiti ako. Wala pa. May taong espesyal pero hindi pwede. Ang sagot ko naman, bakit hindi pwede? Ang tanong niya. Hindi ako kagad nakasagot. Sa halip, ibinalik ko ang tanong. Ikaw, may nobya ka na ba? Ang tanong ko. Umiling siya. Mahirap pa ngayon? Ang sagot niya. Pero sa mga mata niya, may kung ano. May tensyon sa pagitan namin na hindi namin pinapangalanan. Parang hangin na may kuryente. Tahimik, pero ramdam. Sa gabi, magkatabi kami sa higaan. Malapit. Sobrang lapit. Amoy ko yung sabon niya. Ramdam ko yung init ng katawan niya kahit malamig ang paligid. Hindi ko alam kung tulog na siya o gising pa. Pero ramdam ko ang hininga niya. Ramdam ko ang tibok ng puso ko na parang lalabas sa dibdib ko. Tinalikuran ko siya. Akala ko makakatulong yun. Pero lalo lang akong naging aware sa presensya niya. Sa isip ko, paulit-ulit na kasalanan to. Hindi dapat. Paano kung malaman nila? Pero sa puso ko, may isang katotohanan hindi ko na matakasan. Mahal ko siya. At yun ang pinakamasakit. Dahil alam kong hindi pwede. Isang madaling araw nagising ako. Tahimik ang paligid. Nandun pa rin siya. At sa sandaling yon, may nangyari na hindi ko na maibabalik. Hindi ito tungkol sa pisikal, kundi sa pag-amin sa sarili. Sa wakas, tinanggap ko ang katotohanan. Oo, mahal ko siya. Pero hindi ko kayang ipaglaban. Simula noon, mas naging mabigat ang laban. Mas malalim ang guilt. Mas matindi ang takot. Hanggang kailan ko ito maitatago? Hanggang kailan ko kayang pigilan ang nararamdaman ko? At papaano kung dumating ang araw na hindi ko nakayanin? Mga katropa, yan ang kwento ni Nico. Isang puso na nahati sa pagitan ng pananampalataya at damdamin. Isang lihim na naglalaban sa pagitan ng takot at katotohanan. Minsan may mga damdamin tayong hindi pinili, pero kailangan nating harapin. Hindi lahat ng laban ay panlabas. May mga digmaan na
sa loob nagaganap. Kung may mga kwento kayo na katulad nito, tungkol sa bawal na damdamin, pressure ng pamilya, o laban sa sarili, maaari kayong mag-comment o mag-message. Ano ang masasabi nyo sa kwentong ito? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at mag-share. Maraming salamat sa pakikinig. Mag-ingat kayo palagi. Maraming salamat.